the praise of your glory. For you are raised to life again. Death do not hold you, the veil tore before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring, the praise of your glory. For you are raised to life again. What a powerful name it is! What a powerful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is! Nothing can stand against. What a powerful name it is! The name of Jesus. What a powerful name it is! What a powerful name it is! The name of Jesus Christ. What a powerful name it is! Nothing can stand against. What a powerful name it is! The name of Jesus. Death could not hold you. The veil torn before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring, the praise of your glory. For you are raised to life. Death could not hold you, the veil tore before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring, the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is! What a powerful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is! Nothing can stand against. What a powerful name it is! The name of Jesus. What a powerful name it is! What a powerful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is! Nothing can stand against. What a powerful name it is! The name of Jesus. What a beautiful name it is! What a beautiful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is! Nothing compares to this. What a beautiful name it is! The name of Jesus. What a beautiful name it is! The name of Jesus. What a beautiful name it is! The name of Jesus. Oh, your name alone. We lift the name of high. Oh,
worship you, Lord Jesus. Oh, we worship you, Lord. We lift up your holy name, Jesus. There's power in your name. Your beautiful name is in us. Hallelujah. We lift your name high, Lord. You alone are worthy. Your name is worthy of all our praise, Lord. We worship you. We worship you. Name above all names. There's nothing like your holy name. You're worthy. You're worthy. Your name is praised. Your name is great. Your name is power. Your name is wonderful. We worship your name, O Lord Jesus. Oh, you alone are worthy, Lord. You're worthy, worthy of all our worship. You deserve it, God. I lift it up, Jesus, Jesus, Jesus. It's you alone are worthy, Lord. Worthy, Lord, of all the praise and all the worship. Jesus, you alone are worthy, Lord. We give it all to you, Lord. Jesus, exalted and high above everything, name above all names. Beautiful and wonderful and powerful is your name. Yours is the kingdom, and yours is all the glory. Jesus, Jesus, we worship you. We worship you. We worship you, Lord. We worship you, Jesus. Hallelujah. Jesus, you are worthy of all our praises. You are worthy of all our worship. And everything in us be exalted, be lifted high, and be magnified, God. Grateful that we carry your name and we belong to you. We know things will change as we yield and submit to your will and lifting up your name in our lives. Jesus, be the center of everything in us. Jesus, be the reason why we exist today. Let there be no more reservations for you, God, but full surrender and yieldedness to your holy will. Malaya kang kumilos patuloy sa aming lahat. Palagi namin ma-recognize ang lahat sa buhay namin ay para itanghal ang pangalan mo.
para hindi ka mapigilan sa kung anong kaya mong gawin sa aming mga buhay. Dumating ka para dalhin ang iyong kaharian sa aming lahat. At ang kahariang iyon ay hindi talunan, kundi mananagumpay. Dinala mo ang iyong kaharian, Panginoong Yesus, ang aming Ama na nasa langit, para iparanas sa amin ang kapangyarihan mo dito sa lupa. Para kung ano man ang tanikala na siyang bumibilanggo sa aming lahat ay matanggal ang mga tanikalang ito at kami tunay na maging malaya. Maranasan at makita namin kung anong buhay ang nilaan mo para sa amin. Buhay na ganap. Buhay na puno ng kagalakan. Buhay na may kapayapaan. Buhay na palaging nananagana at nananagumpay. Nandito kami, Panginoon. Nais namin itanghal, itaas palagi ang iyong pangalan sa aming buhay. Sa pamamagitan ng gabay at tulong ng iyong banal na Espiritu, huwag kami di namin makaligtaan, Panginoon, na tumawag sa pinakamakapangyarihang pangalan, ang pangalan ng aming Panginoong Yesus. Dahil alam namin, ang mga tuhod ay luluhod, ang mga dila ay magkukumpisal, ikaw ang talagang Panginoon. Salamat dahil alam namin kumikilos ka sa aming lahat. At patuloy na ipapakita mo sa amin ang ganda ng buhay sa piling mo. I pray, Lord, that you will continuously open yourself to us and we are open to you. Just have your way and take your place. Have your way tonight. Spirit of God, guide us and help us to the deeper truths of our Lord Jesus and our Abba Father. Reveal yourself more. Reveal yourself more. We thank you, Lord God, because we know pinagpala mo na ang aming pagsasama-sama ngayong gabi. Salamat dahil ang aming tatanggapin ay hindi lang sapat, higit pa sa sapat. Purihin ka sa gabing ito. Sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian, ang kadakilaan, ang kataas-taasan, at ang lahat ng parangal ay binibigay lamang namin sa iyo. Maraming salamat po. Ito pong aming panalangin na alam namin pinagpala na kami sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen and amen. Hallelujah. Good evening. Before we sit down, just go around and greet one another. Sige po, batiin niyo po yung mga kasama natin. Hallelujah. Good evening, LPBC. Hallelujah. Good evening po. At we are now on our last Wednesday. Tama, no? Meron ba? May 31 ba January? Meron na. February 1 ay Thursday. So, meron pa isa. So, ang dami palang Wednesday ngayon. Okay, so punong-puno ng hangin ang aking lalamunan eh. Okay, so good evening po ulit sa lahat at
Papasok na po ang buwan ng Pebrero. Okay, so alam natin kung anong meron pag Pebrero. Meron tayong usual, ginagawa yung mga couples. So ngayon pa lang, i-announce na po natin yan. I think February 16 ang schedule natin. Pero wala pa pong venue. So i-ano po natin kung saan tayo. February 16 ay Friday. So Friday po yan. So looking forward na we will have our venue for our couples fellowship. Okay. Tapos ang natitira pang activity this January will be on Saturday, yung ating youth fellowship. So encourage your young people to be here on the 27th at 4 in the afternoon. Alas 4 po ng hapon yung mga fellowship, yung fellowship po ng mga youth. So might as well encourage your young people to come. Okay? And then sa 28, last Sunday of the month, so meron po tayong communion Sunday. So we are encouraging everyone to be a part of this because we only do this once a month, every last Sunday. Okay? So, ano pa ba ang nakalimutan natin? Wala na. Okay, so diretso na po ako sa aking i-share tonight. Again, we are on our series of principles of God's kingdom. So, naintindihan po natin na ang rason po, ang dahilan po, kaya po dumating ang Panginoong Hesus para bawiin sa ating kaaway ang kaharian na kinuha niya sa kapamahalaan ng tao. Kasi nung nagkasala po si Adan at Eva, meron na pong kapamahalaan ng mga tao ang tao. Pero dahil nga sa kasalanan, na natanggal yung karapatan nila na maghari. So it was stripped sa mga katauhan, sangkatauhan. But when Jesus came back, binalik niya po ulit at ibabalik niyang patuloy sa atin ang kapamahalaan. So mamaya, yung pag-uusapan po natin, para maano kilala mo na. Ubus na. Alam bro, na ano siya, naubos na. Kung kailang gabi sa nangangati lalamunan ko, pwede ba pakamot ba? Joke lang. Okay, so we will be talking tonight with regards sa series number 15 na po tayo about the principles of God's kingdom. Ang ating topic for tonight ay the kingdom concept of territory. Nandiyan ba? Thank you. The kingdom concept of territory. Yan. So, kung titingnan niyo po yung titulo natin, follow up sa mga napag-usapan natin with regards sa kingship at lordship. Okay? Kasi ang teritoryo po ay napakahalaga. Kasi we can be selective to where God works. For in we know, territory is supposed to be, kumbaga, owned and operated by our God. Owned and operated. Hindi lang siya owned, but also operated by God. So since siya ay ating hari, at siya rin ay ating Panginoon, we should understand that ang hari at Panginoon ay hindi pwedeng maghari at maging Panginoon kung wala siyang lugar. Okay? So, ganun din po tayo. Tayong mga anak ng Diyos, tayong mga mananampalataya, tayo ay binigyan ng mga lugar. Okay? Kung saan tayo nilagay ngayon ng Diyos, yun po yung lugar na pinaglagyan sa atin ng Panginoon. At ang maganda rito,
pwede siyang ma-extend. Okay? It can be extended because sabi ng Panginoon, di ba, isa sa mga pangako niya na kung ano man ang hawakan ng iyong mga kamay, binibless. Kung saan man tumuntong ang iyong mga paa, ay binibless. So, ibig sabihin, we are not limited just like our God who is unlimited as well. Amen? So, we will talk about tonight with regards sa territory, yung lugar, yung mga dapat na maintindihan natin kung paano tawag dito, nagte-take over ang isang hari, isang Panginoon sa isang lugar. So, Psalms 24 verse 1, sabi ganon, dito pa lang malinaw na. The earth is the Lord's and all its fullness. The world and those who dwell therein. The Bible is clear here that the Lord's is the one who is owning everything. Okay? So dito, masettle sa atin ito, ang Diyos, hindi siya selective lang sa kanyang pagmamay-ari. Ang lahat ay Kanya. Okay? The earth is the Lord's and all its fullness. Kung ano man ang nakikita natin sa ating mga mata, lahat po yan ay pagmamay-ari ng Diyos. Even ang tao, kahit gumagawa ng masama, pagmamay-ari pa rin ng Panginoon yan. Property pa rin yan. Okay? The world and those who dwell therein. So, sabi nga nandito, the essence of a kingdom is property. That is in the next slide na po. The essence of a kingdom is property. Land or property is the validation of a king. Land or property defines a king and gives right to claim kingship. So, ang kahalagaan po ng kaharian ay yung kanyang ari-arian. Yung property niya. Ano man ang meron doon sa hari, yun yung validation niya, yung kanyang pagmamay-ari or yung pinasasakupan niya. So, siya ay may karapatan na maghari doon sa property yun. Okay? So dito pa lang makikita natin to which God has given us something that is the place where we are supposed to take ownership and kingship. Okay? We are all kings and priests. And I don't know if you know that. Tayo po yung mga hari at mga reyna rin. Sabihin nyo, hari lang. Ano lang to, generalized. So, hari at mga reyna tayo. So, ibig sabihin, kung ano man yung ibinigay ng Diyos sa atin, tayo po ang dapat sumasakop doon. Amen? So, hindi dapat sinasakop at kinukuha at tinanakaw ng iba. Maliban na lang kung inaalaw natin gawin yon sa atin. So, dito pa lang alam natin meron tayong authority. And at the same time, we have power. Ewan ko ano ba yung meron silang seminar na ang title ay Werpa eh. Binaligtad yung power, Werpa. Sabi ko, hindi mo makuha mga Tagalog. Sabi ko, binaligtad mo pa, hindi nga makuha yung power, Werpa pa. So, ibig sabihin, kung ano ang binigay ng Diyos sa'yo, pwede mo yung pagharian. Amen? So, hindi pwedeng ikaw ang pagharian nung lugar o yung nandoon sa lugar na yon. Ikaw dapat ang naghahari doon. Okay? So, ngayon kasi medyo distorted ng lahat eh. Everything that we put into ay akala natin sila na dapat ang may maghahari doon. Pero dapat, alam mong sa'yo pa rin yun, sa'yo pa rin yun. Hindi magbabago yun. Okay, next slide. Sabi nga nun, the word kingdom
tingnan niyo po. The word kingdom derives from the phrase king domain. Okay? King domain. Yan yung phrase niya. Ang domain refers to the property, the territory over which a king exercises his dominion. Okay? So, ang domain ay ito po ay yung kari-arian niya, yung lugar niya, kung saan na-exercise niya, nasasanay niya ang kanyang pagiging dominante. Okay? So, maintindihan po natin ang teritoryo ay dapat yun yung kingdom natin. Yung lugar na kung saan binigay sa atin. A kingdom then is a king's territory. Okay? Ang kingdom daw ay lugar o teritoryo ng hari. So walang dapat makaagaw nun. Tingnan niyo po yung Psalms 115 verse 16. Sabi nga nun, even the heavens are the Lord's. Okay? And then, but the earth He has given to children of men. Okay, ito po yung catch dito. Si God pwede naman magpunta sa earth kasi siya naman ang gumawa nito at pagmamay-ari niya ito. Tama? But He has given the earth to the children of men. So, all God wants is that the children of men or those people whom belongs to Him will practice or tawag dito i-implement ang pagiging hari. So ang nangyari kasi nga dahil marupok bumigay. At ang paghahari ay nawala sa kanyang pangalaga. Okay? Dito malinaw na sinasabi dito sa Psalms 115 verse 16 na ang kalupaan ng mundo ay ibinigay sa atin. Hindi binigay sa demonyo. Okay? Tandaan niyo po ito Hindi sa demonyo ibinigay ang kalupaan ang mundo. Kung nakikita natin nagahari ang demonyo sa mundo, ito'y dahil hindi, kumbaga, tinatayuan ng binigyan ng karapatan na maghari. Okay? Kasi, bakit naghahari ang kawalangyang, kasamaan? It is because we allow it. We are not coming against it and we are not bold enough to come against it. Tama? Nakukuha nyo? So, ibig sabihin, kung ito'y sa Panginoon at siya ang Panginoon natin, tayo ay may karapatan na mag-insist ng ating rulership. So, dito pa lang maintindihan natin bakit ang Panginoong Hesus bumaba sa lupa para somehow isolidify niya, iselyohan niya, and formally i-endorse niya na ang kaharian sa atin dito sa lupa. Para ang kasamaan ay somehow mapigilan, masawata. O hindi natin sila masasawata. Pero somehow, nagiging aware ang kasamaan na kapag nandiyadyaan na tayo, nandiyadyaan na yung may-ari. Kasi sabi nga, kung ang Panginoong Hesus hanggang ngayon nandito pa, we can just be called prince and princess. Tama? Hindi tayo pwedeng maging hari. Pero dahil umalis ulit si Jesus, sabing ganon, you take over na. Kayo na ulit. We give the right for you to dominate and reign again. So the territory that we are in right now is not supposed to be the territory of the devil. Amen? It is supposed to be our territory that we are taking dominion. That even the evil things cannot exist and coexist with us. Ngayon, di ba nga may kasabihan, if we cannot join them, we cannot beat them, join them. Parang
Sabi ko gano'n, para bang we easily surrender our flag because we know just like yung nakapunta sa buwan, naglagay siya ng flag, di ba? Sabi niya, nakarating na ako dito, amin na to. Pwede na mamuhay dito sa buwan. Pero sa atin kasi, tawag dito, atubili tayong itusok yung ating mga bandila natin. Diyan na nadi-defeat yung pangalan ng Panginoon na Jehovah Nisi. The Lord our banner. Because if the Lord is our banner, then we know that the Lord is the one reigning in that place, in that property, in that territory. Nakuha niyo po? So, mainam po na maintindihan natin na tayo po ngayon sa panahong ito, yung mga kings na pinagkatiwalaan ng Panginoon para somehow, presensya pa lang natin, tumitiklop na ang buntot ng ating mga kaaway. Amen? Pero kasi ang nagiging problema is that baliktad tayo ang tumitiklop. Mas magnified yung ating mga defeats kaysa yung victories natin. To which alam natin, ang principle na ito ng kingdom ay para maintindihan natin that territory is not the enemies anymore. It's not the enemy anymore. It has given freely by our God to the sons and daughters of Him. To the children of God. Sa atin binigay. So, pag nangyari na nawala ang katuwiran, nawala ang kabanalan, nagahari ang kasamaan, it is because we don't stand. We don't give the full dependency and confidence in our God that can change and turn situations around. Isa lang sa mga patotoo dito sa atin sa lungsod ng Binyan. Ang mga kapulisan ngayon ay they are required. Muslims, INCs, the born-agains, the Catholics, they are required. Actually, ngayon, parang wala na ngayong Catholics Bakit? Umaati na sila sa born-again. Sa mga squadding namin. And they are being opened up to the Word of God. And I thank God kasi may mga pastor din na nagpapagamit para maging bold enough to stand on the Word and preach the Word to these people. Now we can be rest assured that these people will have, kumbaga parang ito na umaangat na yung langis sa tubig. Ibig sabihin, magsusurface na kung ano yung matuwid at yung tama. Kaysa masubdue pa ng kasamaan sila. Somehow, they will now think twice of doing what is not right. If only people will understand, people of God will understand, there are a lot of people who needs us and we just need to take our authority. Kaya nga, wherever our feet will tread upon, is ours. Every time, lalo na kaya nga pumunta na ako, kasi yung online parang sabi kong ganun, I'm not comfortable. Laging honest lang ako sa meeting namin. I'm not comfortable with online. Lalo na't pulis itong mga kinakausap namin at tinuturuan namin. Sabi ko, what's the sense of the Word of God preached in an online stream or online pamamaraan? Pero it has become a compliance na lang. Check attendance na lang, papapicture,
Kasi pag online, di ba, mag-screenshot ka, nandoon sila lahat. But do you think they're getting it? Sabi ko, while nung nakapag face-to-face kami, for the first time, I heard this policeman open up with what they have received, they are receiving from the Lord. If nobody will do that, lalo na tayo na ibinigay sa atin ang teritoryo, pero ayaw nating isubdue yung teritoryo, walang mangyayari. Nasa trabaho, sa eskwela, sa negosyo, sa lahat ng ating pinaglagyan ng Panginoon, teritoryo po natin yon, na teritoryo ng Diyos para sa atin doon. Ay, nakakuha niyo po. So, dito pa lang pinapakita ng Panginoon sa atin, napakahalaga na maintindihan natin ano yung territory. Ako nga, nag-iibon ako eh. So, kapag medyo matured na yung mga ibon, hindi mo na siya masasalangan ng iba pang ibon na pwede mo isama kasi papatayin na nila. Kaya, nangyayari paulit-ulit sa amin eh. Para bang gusto ko nang isama, hindi pala. Minsan nga kahit matanda na isasama mo, pero teritoryo na nila yan, kukuyugin siya. Marami sila. Pagtutulungan kasi threat siya eh. Magiging threat siya. Alam nyo, ganun din sa atin dapat. Kung hindi aayos, threat sila. Mainam na nga na yung mayor dito, kahit papaano, may takot sa Panginoon. Hindi natin alam, hindi natin ma-judge kung corrupt siya o hindi. Siguro, meron din niyang korupsyon. Pero wala naman talaga makakapukol kung sino masama eh. Kasi lahat naman tayo nagkakasala. Di ba? Pero ang tanong, yung stay natin dito sa lupa, do we really take authority and take advantage of that kingship that He has given to us? Kasi ikaw at ako ay meron tayong responsibility. Hindi tayo pwedeng tumameme. Hindi pwede tayong yung look away ministry. Marami kasi simbahan ganun eh. Nakikita na walang ginagawa. Yung hindi ba makapagbanat ng buto na alam naman natin when we start to speak, we are not supposed to be the one that is speaking, but God is the one that will speak for us. Diba sabi ng Panginoon, ako maglalagay ng salita sa iyo, hindi naman ikaw magsasalita eh. Kaya nagiging simultaneous ka. It's not because of you. Because none of us can really speak simultaneously. Amen? Even in the preaching, sabi ko nagiging simultaneous ako because of what the Spirit is trying to bring into me. Every time you do that thing of the Lord, yung gustong pagawa ng Panginoon by the help of the Spirit of God, it's not even you anymore. You can be thankful it's all because He is pouring out His grace in each and every one of us. Hindi po ganun kadali. Pero when you are just willing, Lord, here I am. Alam ko, hindi ako ganun na normal na makapag-speak kagad. Alam mo yung bibigay, every Monday bibigyan lang kami ng text. At binibigay lang yon madaling araw na. Tapos mag-speak ka sa ilang mga opisina dyan sa... If we are not guided by the Holy Spirit, you will rely on this, not in this. But when you know that this is the territory that you are being put by God, then you take authority. You take control. You dominate. Kaya nga, sabi ko, it's not because we will give something to them. Hindi na sila naghihintay ng, kasi di ba, sanay sila sa mga ayu-ayuda, ganyan. Ang pastor din, minsan nihiritan eh. If you're not just giving, hindi ka nagbibigay sa akin. One time, pinakain namin sila. Di ba yan, nagpaluto ako ng pansit. Kaya tinanel. Oo. One time lang yon kasi nag-birthday ako tapos Pasko.
Pero what they are actually expecting is a strong word from the Lord, not from the pastor. Kasi you are there to present who God is. Anong kayang gawin ng Diyos? Anong dapat ginagawa natin sa buhay natin para sa Diyos? So, it's all about, we know, God has put us there, this is our territory. Okay? So, hindi ka pwedeng, pag nasa lugar ka ng Panginoon, lugar ka nilagay ng Panginoon, hindi ka pwedeng maliitin. Tama? Hindi naman sa magyayabang ka. Pero alam mo, pag ikay nagsalita, magdadala ka ng buhay, babaliin mo ang masama sa buhay po nila. Okay? So, bibigyan ko po kayo ng mga prinsipyo about the territory. 7 kingdom principles of territory. And I want us to understand these things. Okay? Number 1, these are the 7 kingdom principles of territory. Unang-una, no king can rule nothing. Walang hari na makapaghahari ng wala. When God set out to establish His kingdom, He began by creating territory. Natatandaan nyo, bago makapag-establish ng kaharian ng Diyos, gumawa muna siya nag-create siya ng territory. Kasi hindi siya pwede maghari na wala siyang teritoryo. Tama? So in the beginning, God created the heavens and the earth. And these heavens and earth is the one that God made for Him to take over or be a king, because this has become His kingdom. So first He created heaven, His territory, and then He created earth, man's territory. So dito pa lang, nung ginawa ng Panginoon ang langit, ang iniisip niya, dito ako maghahari. Pero yung lupa, ay dito ko paghahariin ang tao. Alam niyo mindset ni God, no? Na ang earth ay hindi pagmamay-ari ng demonyo. Talagang itsapwera ang demonyo dito. Even though meron siyang karapatan na manlinlang, yun lang naman ginagawa niya, nanlilin lang para tayo mapahamak, di ba? Para mawalan tayo ng kumpiyansa na, wala kang magagawa. Yan na yan. Para bang nakagawian na yan, hindi na mababali yan. Sino may sabi? Minsan kasi we come to the point that we are hopeless na because ganun na siya eh. But when we step up in our authority as kings, and this is the territory where we are, then we know we can rule. And our rulership must be obeyed. Sabi nga na next slide, all kingdoms have territory, but there can be only one sovereign to rule over it. More than one does not mean divided rule. It means revolt. So pag isang lugar ay may higit pa na naghahari, hindi siya divided pero revolt yun, maglalaban lang yun. Kaya di ba sa atin, yung teritoryo pinag-aawayan. Bakit ang mga hari gusto nilang masubdue ibang kaharian para mapasa kanila yung lugar na yon? Pinaglalabanan yon. Pero yung nga, nangyari lang yun kasi nga nagkahiwa-hiwalay eh. Dahil nga mawala ang rulership ng tao, nagkaiba-iba na. Kanya-kanya ng rulership. Kaya yung kasamaan, nag-anak ng another kasamaan, at dire-diretso yan hanggang sa panahon ngayon. So, on our part, we need to understand there is only one that is sovereign that needs to rule over everything. And if that sovereign one is ruling us, we can be a changed person that will rule well dito sa teritoryo binigay niya sa atin. Next slide, sabi nga nun, the sequence of events here
is very important, yung pagkakasunod-sunod. God envisioned man to be a king in his own right. But a king is not a king unless he has territory over which to rule. Okay? So God prepared the territory first. Lugar muna, the earth, and then brought forth man. Diba? Ginawa niya muna lahat, tapos nilabas niya ang tao. God placed man on the earth and told him, I am giving you dominion over this physical domain. Genesis 1:26. You have authority over every acre of land and sea and over every creature that inhabits the earth. Rule it freely as my legal representative. So yun po yung ibinigay ng Panginoon sa tao. Sa iyo na ito, mag-take dominion ka dito sa physical domain. Sa iyo yan. Ano man ang nandiyan dyan, ikaw yan, maghahari dyan. At you need to accept that. And you accept it as being the legal representative of God. Yun po talaga yung original plano ng Panginoon. Na dinala niya ang tao para tayo maging hari din dito sa lupa. Again, it was all cut because of the sin that enters into the life of a man. Number 2, yung una, no king can rule nothing. Pangalawa, there is no kingdom without a domain. There is no kingdom without a domain. A territory dominated by a king is called his king dominion, which is where we get the word kingdom. Okay? Ang teritoryo na dinodominahan ng hari ay tinawag na king dominion. Kaya diyan natin nakuha yung salitang kingdom. So kapag domain, yun yung solid na lugar na kung saan nilagay ka ng Panginoon. Nilagay tayo ng Diyos. And hindi masasabing kaharian mo yon kung wala kang pinaghaharian doon. Okay? So yun po yung pangalawa. Pangatlo, the essence of a kingdom is the right, the power, and the authority of the king to exercise complete sovereignty over a domain. He has the right, the power, and the authority which he can exercise completely. Okay, kapag binigyan tayo ng domain, ibig sabihin, yun po yung lugar na kung saan may karapatan, may kapangyarihan, may kapamahalaan po tayo. So, kung sa tahanan natin na binigay sa atin ng Panginoon, iba ang naghahari, distorted homes po. Distorted home po yun. Naintindihan niyo po? Kung ang naghahari ay ibang espiritu, espiritu ng pag-aaway, espiritu ng paghihiwalay, espiritu ng galit, ganit ba yan? Yung mga ganun ba? Yung walang respeto, hindi nagsasubmit. Yun yung mga espiritu na makikita natin na hindi dapat nag-e-entra o nagiging dwelling place niya yung domain natin. Pag sinabi natin kingdom, this has become my kingdom. This is where I'm supposed to have the right, the power, and the authority to exercise my kingship. So, sabi nga nun, within His kingdom, God can do whatever He wants. Totoo yan. Kung ano ang gusto niyang gawin, magagawa niya. Kasi kaharian niya yun eh. Because His rights as king give Him absolute power and authority, infinite power and authority because His kingdom is infinite. Yan po ang Panginoon natin. So dito pa lang, maintindihan natin yung binigay sa atin. At kung lalo na, nagpapasakop tayo sa hari natin. There is such an absolute and infinite power that is available for us na mag-flow lang sa atin. Kaya nga, hindi tayo dapat magtaka bakit ginugulo tayo ng kaaway natin. Sa panggugulo niya, ang tanong, are we now exercising the authority, the right? Sa loob ng tahanan, how often do we rebuke
the works of the enemy over our lives, over our family. There are times we allow yung sakit at karamdaman, yung kahirapan, yung hindi pagkakaunawaan. Hindi po ito lugar nun eh. Kung yun ang binigay sa atin ng Panginoon, hindi niya lugar yon. Hindi lugar ng kaaway natin yun, lugar po natin yun. Amen? Kasi yung pinag-aralan natin dito yung authority of the believer. Diba? Kung natatandaan nyo, ang authority ay kung saan tayo nilagay ng Panginoon. Now, we can exercise our authority if we are given the permission to use our authority outside of our territory. Kaya sa pamilya natin, tayo. Kung tayo magulang, tayo po. Hindi po iba. Hindi pwedeng dumating ang nanay mo, sa bahay nyo, tapos ang nanay mo dumidikta sa inyo. May gagalang tayo sa kanila. Pero again, there's a rule in the house. Okay? And the things that are happening sa mga tahanan ngayon, which is very alarming, na yung respetuhan nawawala na eh. It is because tayo rin, naging lax din tayo. Aminin natin, maging honest tayo. Naging lax tayo to really implement authority and power over our family members. Na we allow, just like, kaya nga nawawala yung authority or naalis sa atin yung kingship because of, bumabalik yung dati because of we are just allowing these things to take over us again. Kaya nga, kung sa tahanan, may mga distortions, ang kaaway, we should stand up and rebuke. Kaya kanina kinakanta natin, what a powerful name we have in Jesus. And if we cannot implement the authority and the power and the rights that we have, then we are losing our territory to somebody who is not supposed to be taking over our territory. And that is our enemy. So, dapat maintindihan po natin ang essence po ng ating kaharian ay yung meron tayong karapatan, meron tayong kapangyarihan, at meron tayong kapamahalaan na na-exercise. Fit for the kingdom of God, pero unfit tayo to fight the good fight of faith. Okay? Next. The heart of the kingdom concept is king domain. So, to be a king, he has to have some domain to rule. So, ang puso daw ng kaharian ay yung king domain, ang paghahari ng isang hari. So, isipin po natin, nilagay tayo ng Diyos bilang mga hari din at mga pare at the same time. But, nangyari, nawawalan tayo ng domain. Praise God kasi ang church naman natin blessed eh. Wala tayong, siguro manaka-naka yung mga nangungupahan, pero we eventually will know that they will have their own places. Owned. Well paid. So, nagkakaroon ka ng domain. Ibig sabihin, you have a place. A king has a place. A king is not a squatter. Tama? Kaya rightful ang mga mananampalataya to have their own property. Own property, not rented or borrowed property. Amen? So, ngayon pa lang, isipin natin mga kapatid, kung hindi pa to akin, ang gusto ng Panginoon magkaroon ako ng akin. So somehow, I just need to strengthen my faith
and believe and had confidence in my God that He will take me to that place where I can say, it has been my domain. It is my domain. Amen? So, praise God sa mga may mga properties. Kasi hindi pa huli ang lahat. Kung nadidinig natin ang mensaheng ito, ibig sabihin God is opening up our hearts to believe for greater things from God. And He is not a God who will withhold these things to us, because if He has made us kings, then we should have our own domain. Naintindihan niyo po? So binibigyan niya tayo ng pagkakataon. Kaya nga tayo humihinga pa bibigyan kita ng lugar para sa iyo, para maghari ka, malaman nilang Diyos ay buhay sa iyo. Kasi somehow, authority is, nababawasan yung authority because somehow, ito ka pa rin, ganun ka pa rin, para ka pa rin, palipat-lipat ka ng ibang lugar. Wala namang problema kung palipat-lipat ka ng ibang lugar, sa iyo lahat yung mga lugar na yon. Praise God, di ba? Punta ka ng Baguio, hindi ako mangungupahan sa Baguio, meron akong sarili doon. Iniisip natin na, pag nagkaroon ako maraming property, alam ko, malaking problema yan kasi siyempre, taon-taon, may amilyar yan, yung maintenance niyan. Pero kung bibigyan tayo ng Panginoon, hingin na natin yung pinaka-best na domain. Di ba, yung sasabihin, makasettle talaga ako dito. Hindi ko naisipin yun kasi hindi naman tayo ginawa ng Panginoon na magkaroon ng maraming, He will allow that, but He doesn't want us to suffer in the future. Kasi I have been exposed sa ganyan na sa pamilya namin, sa side ni mama, ni nanay. Talagang away-away sila magpipinsan because of so many properties. And sabi ko, mainam pa, isa o dalawa na lang, okay lang. At least alam mo, yun ang binigay sa'yo ng Panginoon. So, kalooban ng Panginoon bilang hari, bibigyan, yung hari ng mga hari, magbibigay ng lugar para sa ating mga hari dito sa lupa. So, hindi po kalooban ng Panginoon na tayo ay palipat-lipat na wala tayong sarili. Number 5, ayun, tama ba? Number 5, a king is not a king without a domain. You cannot be a king without territory. Tama po yun. Dapat may establish tayong mga lugar. Lahat po tayo binibigyan ng Panginoon ng mga lugar. Pwedeng yung tahanan natin, pwedeng yung trabaho natin, pwedeng yung negosyo natin, pwedeng yung eskwelahan natin. Kung saan tayo nilalagay ng Panginoon na alam ni God na mag-excel tayo kasi kasama natin siya. So it has become our domain. And we cannot be a king without those things. So, sa simbahan, hindi ka naman pwedeng sabihin maghahari ako dito. Pero I have the domain. I have the domain. And I can be having my domain even outside. If I'm sa munisipyo, pwedeng yun ang domain ko. I can be the king there. And mapapansin natin na iiba na yung takbo ng mundo ngayon. Kasi pag alam nilang nagahari ka, pero hindi nagahari-harian okay? Iba yung nagahari-harian. Kundi tinatayo mo ang pagiging hari mo at nagiging yung command responsibility sa mga tao. It's not just your word. It is just because you are releasing some from the Spirit's help and guidance, that you are revealing His word. You know that you are taking over, and they know. Kaya nga, pag nagsishare, sabi ko nga, ang nakakatuwa kasi pag nagsishare ng word ni God, they know that you are in authority. Kasi siyempre, dapat yun nasa authority, may integrity. Pwede naman kasi tayo magagaling magsalita, pero yung buhay ay saliwa. Diba? We can be so good in preaching to people, but otherwise, the life that we live is not in line. Yung makita ka, nagpipreach ka, pastor ka, tapos pagdating dyan nakapila ka sa loto. Meron ba rin ganon? At nakakalungkot.
Kasi pinaghaharian ng pipreach ng salita ng Panginoon, ang Diyos ay mayaman, tapos nag-aabang ng milyon sa loto na tumama. Baka iba tamaan yan. Di ba? Totoo, di ba? Somehow, your domain, mawawalan ka ng domain kung ganun ang practice mo. Dapat establish mo yung mga teritoryong pinaglagyan sa'yo ng Panginoon at talagang domina ka. Actually, yung domain, pag tinagalag mo, domina. Yung AI, balik tayo rin yan. Yung I, iuna mo, A, dulo mo. Hindi totoo, di ba? You dominate, we dominate. We are not supposed to be dominated by the enemy. We are the ones taking over. Amen? Number 6, the wealth of a king's domain defines his value. Nadidinig ko ito. Actually, yung sa Equippers ito sinasabi niya, may katotohanan kapag ikaw ay nagsasalita pero ang buhay mo yung mukha kang kawawa, parang hindi ka kapanipaniwala. Nagpipreach ka ng pagbibigay, pero hindi ka marunong magbigay. Sino susunod sa iyo? Kaya kung pinagyaman tayo ng Panginoon, ipruweba natin yun. Hindi naman kailangan magpagalante ka kagad ng bigay. Alam mo yung paunti-unti, you share your blessing, you help somebody, hindi ka naman madamot kung hindi mo naman kagad nang hiram sa 10,000, bibigay mo yung 10,000, hindi. Bigyan mo na 1,000 o 100 muna, ayun ang kaya mo. At least they know you give. You be a part of the giving. Because that is wealth that you can share with other people. And you are defined by that value. So a king is only as wealthy as his domain. So, kaya nga, ang tawag dito, credibility ba yan, bro? No? Credibility. You cannot just speak that you are being enriched by God if you are not rich. If you are not wealthy. So, sabi ko, Panginoon, I know the portion right now that I have is not that much, but I will have much more. It's always going to be increasing. It's not supposed to be decreasing. The life that we have as kings should not be going down. It's always going up. So, mas kapanipaniwala tayo kung ang pag-share natin ay meron silang pruweba at nakikita. And nagtaka nga yung mga marshals na yun nung pakainin ko ng pansit Ano pa ba yung pansit? Pansit lang yata yun, ano? So, pansit. Sabi niya, wala pang gumagawa sa amin ng ganito. May mga hinihiritan kami mga politiko pero walang gumawa sa amin ng ganito. Kahit yung head namin, hindi kami pinakain ng ganito. Hindi pa yung bigay ni Mayor para makapagpakain lang. Ako sinasabi ko, maghintay lang kayo, meron din kayo. Pag dumating yung panahong yon, sasabihin ko sa iyo, mabubusog kayo. Sa dami ba naman ng kalamansi nun? Pero tuwan-tuwa sila. Ngayon, hindi na nila ako makalimutan. Sabi ko, yan ay blessing. Kaya kahit saan ako mapunta sa Binyan, pag nakita niyo yung mga naka-orange dyan, Pastor Wilbert, kilala yan. But again, you are not making yourself famous. But you're just proving God is your king. Naghahari ang Diyos sa iyo, kaya dapat maghari ka rin sa kanila dahil gusto mo na sila ay malagay din sa lugar na gustong kalagyan sa kanila ng Panginoon. Nagtataka nga sila sa mga sa mga katuruan kasi iba-iba na kaming katuruan pagdating sa kanya-kanyang opisina. Siyempre, iba may mga
matitindi ang mga illustration. Tapos may mga historical background pa. Kasi mga aral eh. Hindi ko naman sinasabing hindi ako aral. Somehow, hindi ako sa aral ko nakasalalay eh. Sa gabay ng banal na Espiritu, kung ano yung pasasabi niya. So, as bold as I can be, I just wanted to say to them, if that is your life right now, it's not the will of the Lord. Kung ganyan ang buhay nyo, hindi kalooban ni Lord yan. Kaya magtatanong sila, ano bang kalooban ni Lord? Etong kalooban ni Lord, Jeremiah 29:11, yan lang naman. Isipin nyo, ang plano niya sa atin, pasaganain tayo. Kung ang buhay natin di masagana, may problema, pero masagana. Bigyan ka na, hindi ka mapahamak. Kung palagi ka napapahamak, hindi ka looban ni Lord yan. Kaya nga, buti na lang, nagkakaroon tayo ng ganito, pinagpe-pray bawat isa sa atin na pag-ingatan ng Panginoon sa buong linggo para next week magkita-kita pa rin tayo. Iba kasi mawawala dito eh. Tapos tinanong ko sila, sino po pinakamatanda? Ang pinakamatanda doon sa Marshall ay 72 years old. 72. Sabi mo, obvious naman eh. Sabi kong ganon, bakit po kayo nagtatrabaho? Gusto niya proud. Kasi hindi niya naaasahan yung mga ano niya. Sabi ko gano'n, sa ganong edad, dapat nag-enjoy na lang yun ng mga benepisyo sa buhay, di ba? Hindi na nagbabanat pa ng buto at the age of 72. Again, God wants us all to be wealthy. It's the will of the Lord. Even though other people are trying to nire-rebut nila yan eh, na pag yumaman kasi makakalimot ka sa Diyos. Depende sa yumayaman. Pag pinagyaman ka ng Diyos, sa Diyos ka dapat babalik. Hindi yung kakalimutan kasi iba hindi na nakakatuntun sa lupa eh. At may kilala akong mga Kristiyanong ganyan, pinagyaman ng Diyos. Kasi sa totoo lang, given naman sa atin, pag tayo niligtas ng Diyos, pinagpala na tayo ng Panginoon. Pero ang tanong, mananatili ba tayong mas pinagpapala pa? Kasi dito yung pumapasok yung you are blessed, but are you highly favored? So, the wealth of a king's domain defines his value. So, nakikita doon kung anong meron sa'yo. Primera klase kang hari. Ibig sabihin, you are on the top of the class. And the last one, number 7. The loss of a domain is the loss of a kingdom. Dapat natin ito maintindihan. The loss of a domain is the loss of a kingdom. Ang teritoryo, pag nawala na tayo, ibig sabihin, wala ka nang ipipruweba. Wala ka nang pwedeng pagharian. Parang lang yan eh. Kasi ngayon, nagkakaroon ng paghihigpit kami sa membership ng asosasyon ng mga pastors. Pag ikaw ay pastor na tinatawag, pero wala kang pinagpapastoran, hindi ka pwedeng tawaging pastor. Ganun lang yan, napakasimple. Wala kang pinagpapastoran, pastor ang tawag sa'yo. Oo, hindi issue ang katawagan ng pastor kasi that is an office eh. Yung wala akong problema kung tawagin akong brother, tito, lolo, tatay. Kahit anong tawag, okay lang sa akin. But the office is very important because that is your domain. And if you lost it, wala ka ng tao, you are not supposed to take over or rule. The good news of the kingdom, Jesus preached, is not just that we can have our sins forgiven and become aligned rightly with God. Although these are absolutely essential, the good news is also the fact that we can have our kingdom back. Yung nawala ng tao, kinuha ng Panginoong Yesus. Kaya nga, sa Galatians yun eh, sabi nga kung yung kalayaan dapat hindi naabuso eh. Minsan kasi, naibalik na,
pero nababawi ulit. Ibinigay na, pero nawawala ulit. Bakit? Sa kapabayaan ng mga pinagbigyan nito. Nauulit yung history yan kasi nga yung kaharian ay naaalaw nating mawala pa sa atin. E ngayon, nandito na. Binalik na ng Panginoong Hesus sa ating lahat ang kaharian niya. So bakit pa natin kailangan, kumbaga, mawala pa ito? Mabaliwala pa ito. So, mga kapatid, tayo pong lahat ay binigyan ng teritoryo. Actually, ang buong mundo ay teritoryo ng Diyos. Siya ang nagmamay-ari. Pero we have specific places that we can exercise our domain, our kingship. And if we are not exercising, we are losing. Tulad kay Mang Boy. yung karinderya niya doon. Nag-start ng pandemic. Ngayon, nagdidire-diretso na. Fourth year na yan po. No? 7 na? So, isipin niyo yan, no? Kung hindi nag-stand si Kuya Boy, siguro nagsulputan ng maraming tapsilugan doon, karinderya doon. Titiklop na lang yan. Pero hindi, blockbuster pa rin sila. Pag ano. At magiging blockbuster pa yan. Di ba? So, marami magsasabi, maliit lang naman yun sa tingin nyo. Pero, yung maliit, malakihan yan. Kala nyo lang. Kasi hindi naman tayo hayag We just operate in silence, but we know it's effective. But we just stand and take our authority and our rights and just exercise what we need to exercise and see that His kingdom must really come. Ikaw at ako, representative po tayo ng Panginoon dito. Sa bahay natin, sa eskwela natin, sa trabaho natin, sa negosyo natin, kung saan man po tayo nilagay ng Panginoon, teritoryo po natin yan. Makita sa atin yan tunay na paghahari ng Panginoon, ng mga Panginoon sa atin na pinagkatiwalaan yan. So don't lose the kingdom again, but take a stand and let the kingdom come. It's ours already, but let it just be seen and shining sa maraming tao na nakapaligid sa atin. And I'm praying, Lord, sabi ko, Lord, itong panahon na ito, maraming hindi nakakaintindi ng prinsipyong ito. Actually, ang prinsipyo, yung pinag-uusapan natin ngayon na prinsipyo ng kaharian ng Diyos, dinidebate ito. Extremist daw. Sabi ko, pag extremist ka, sabi ko, may mga dala kang pikit, nagpipikit ka, meron ka mga placard dyan sa labas. But no, si Jesus hindi naman hayag, di ba? Palagi nga, pag gagawa siya ng milagro, ano sinasabi niya? Huwag mong pagsasabi. Di ba? Gusto niya kasi mahayag muna ang kaharian niya. Gumagawa siya ng mga bagay, nagpapagaling siya ng mga may sakit, nagpapalaya siya ng demonyo. Kasi gusto niyang ipakita ang kaharian ay nandito na. At ngayon ay ibinibigay na sa inyo. Di ba? Binigay niya ito doon sa 70 disciples. Di ba? In-appoint niya yung 70 to go out and exercise this authority. And when they go, they were just so surprised. Ano sabi ng 70 nung bumalik? Sabi niya, in your name, we cast out demons. We healed the sick. And a lot of miracles and healings had happened. It is because His kingdom has come. But, sabi ni Jesus, huwag ka maano dyan, pero ang pinakamahalaga, alam mo, nakatala ka doon. Your name is written in the book of Lambs. Book of Life. So, nandoon, nakasulat ang pangalan. Ibig sabihin, we are now performing what is supposed to be performed while on earth as kings. So, yun po yung gusto mangyari ng Panginoon para makita natin somehow there is an influence that is happening, influence na ang mga tao ay hindi, kung ito yung path natin, we are not allowing them to go another path, but we are trying to bring them to this path na diretso.
Well, yun naman talaga ang ating purpose why we are here. That everybody will begin to see His kingdom has come. And we are here. Ikaw at ako, tayong lahat po ang may bit-bit nito. Amen? Sige po, tayo po tayong lahat. I hope you got something from what I'm sharing. This is the kingdom principle of territory. Grabe ang lamig ngayon, ha? Uso ngayon ang jacket. Well, did you get anything, church? So, let these teachings remind us, I am a king, just like the King of Kings. I just need to exercise my rights, my power, my authority to where God has put me. Siyempre, unang-una, pag-uwi natin sa mga bahay po natin. Hindi po lugar ng demonyo yun, hindi po lugar ng kung ano-anong espiritu yun. Ang Diyos po ang lumulugar dapat doon. So we can exercise that authority and rebuke the works of the enemy. Clearly, makikita natin, it will just pass by. But we just need to rebuke and just, tawag dito, utusan na umalis and never come back and always plead the blood of Jesus over our homes. Kasi if we are not trying to fight the good fight of faith, then other spirits will take over, take dominion, and we cannot exercise the kingship. If we are believing that the kingdom has come, then it should be clearly seen and experienced. Dapat makita, dapat po maranasan. Kasi ang hirap po na magpapatuloy tayo sa buhay Kristiyano, pero deprived tayo ng mga pribilehiyo na dapat na-enjoy natin, di ba? Sayang sayang po talaga. Niligtas niya tayo para saan? Para maging kabahagi lang sa Life and Peace Believers Community or maging impact tayo sa mundo. Hindi naman natin kailangan may megaphone . Kailangan lang yung buhay natin nagliliwanag kahit saan . Na alam nila, merong mananampalataya dito. Hindi yung pagpunta natin doon sa isang lugar, hindi na tayo ma-distinguish kasi katulad na tayo nila. At least pag tungtong mo doon sa lugar na yon, they know that there is a believer of the Lord Jesus Christ. And He is bringing the kingdom of God on earth. So that is who we are. That is our identity. We are kings and also priests. So let us take dominion. Let the territories that God has brought us be dominated by God and be dominated by us. Let's bow our heads and close our eyes. Tayo po'y manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa lahat ng mga bagay na ini-entrust mo sa aming mga salita mo. Mga kapahayagang napakayaman. Mga katuroang hindi dapat naming makaligtaan at makalimutan. Bagkus ito po'y maging buhay na buhay at talagang ganap sa aming lahat. Sa simbahang ito, sa Life and Peace Believers Community. Ayaw namin, Panginoon, maging ignorante o inosente. At na nagkakaroon ng lugar ang aming kaaway para kami dominahan at nababaliwala ang aming kataga sa iyo na nanggaling na kami mga hari at mga pari. Nandito kami. Dinala mo kami sa mga lugar na kung saan binigay mo na sa amin o pinagkatiwala mo sa amin. Panginoon, tulungan mo kami na tunay na makapanguna. Ma-apply po namin, Panginoon, yung kapangyarihan, yung kapamahalaan,
At alam namin, O Diyos, hindi namin nahayaan na anumang masamang spirito ang mangaghari sa mga lugar na ito. Tulungan mo kami, O Diyos. Alam namin kung saan kami lulugar. Dahil alam naman namin ang bawat lugar ay iyo. Totoo ka sa iyong mga sinabi na anuman ang aming hahawakan, pinagpala. At anuman at saan man kami tumungtong sa mga apang ito, pinagpala. At hindi pwedeng mabaliktad po iyon. Tulungan mo kami na magkaroon ng malakas na kumpiyansa sa iyo. Lord, let there be a confidence, strong confidence in you. The faith to fight, a good fight of faith. So Lord, dito kami, alam naman namin, ang hari ay ipinuwesto mo, mga hari ipinipwesto mo para ma-overtake namin ang mga hindi pwedeng nandoon. You bring us to territories so that that territory will not be the territory of our enemy anymore, but it has become your territory as well. And thank God, you're bringing us to those places. And we know you will be exposed and your name will be lifted high and will be magnified. God, salamat po sa gabing ito. Salamat sa binigay mo sa amin at sa mga ibibigay mo pa sa amin. Lord, we are here to dominate. We are not here to be dominated. Kaya salamat po, Panginoon, you will enable us. You will be our ability. You will be our wisdom. You will be our strength. You will be everything in us. And when we need to speak, it's not about us. It's all about you and the power of your Holy Spirit. Salamat, Panginoon, sa boldness kasi it's not about us. It's the abundant grace that is flowing and overflowing in us and in you. That is coming from you. Thank you so much, Lord God, sa mga bagay po na in-trust mo sa amin na kapayagan ngayong gabi. At naniniwala kami, we are going up, we are taking over, and we will surely see your glory is covering the whole earth, O God, as the waters covers the sea. Thank you for this wonderful evening. Thank you for your revelation. Thank you for your Holy Spirit. Thank you, Abba Father, for being with us and being so generous to give us your wisdom and understanding. So now we can know our identity. Be glorified in us, O God. Thank you. Declaring each and every one of us overcomers, taking over, taking dominion, and having the wealth that you want us to enjoy from you. We will not lose the battle. We will not go down in poverty, but we will always have prosperity. We will live this life wealthy until we come back to you. We are still wealthy. We bless you. We honor you. We declare this in our church. All of us, God, every family that will be going deeper with you will have the wealth that they are not expecting. They will have what they needed more than that they needed. Kaya salamat po, Panginoon. Alam namin, paangat ng paangat, paganda ng paganda, pasagana ng pasagana, ang buhay na bigay mo po sa amin. Hindi lang kami pinagpala, kundi pinaburan mong sa araw-araw. We bless you, we honor you, we thank you. You will keep us safe. You will always have your way, and we will always let your will be done. All the glory, all the praises, and all the honor belongs to you alone, God. We love you, we bless you. Thank you for this wonderful evening. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Well, magandang gabi sa lahat at salamat sa pagdalo at patuloy ang deklarasyon kay mga pagpapala at ang mga pagpapalay ipagpapala nyo rin sa iba sa pangalan ni Jesus. Amen. Good evening, church. Good night. We love you po.